sponsored resolution. Nakapagpasa po tayo ng resolution number 2025-114, number 2025-17 Internal Rules and Procedure of the 20th Legislative Council of the City of San Pedro for the calendar year 2025 to 2028. Yung pong batas na yan, yan po yung pinakauna na laging ipinapasa sa Council. Diyan po nakapaloob ang mga committee na hawakan ng bawat konsihal. Diyan din po nakapaloob ang Internal Rules and Procedure ng sanggunian. Yung po yung unang-unang batas po na naipasa po natin sa taong 2025. Kasunod po nito, resolution approving the Standing Committee of the 20th Legislative Council of the City of San Pedro Laguna and its composition for the 2025 to 2028. So ito po nakapaloob kung sino-sino po ang chairman, sino-sino ang vice chairman ng committee, sino po yung mga members ng bawat konsehal. Ang sumunod po ay resolution authorizing the newly elected city mayor to sign and check and warrants drawn on the city treasury as well as the other document for the operation of the city government of San Pedro Laguna, effective 12 noon of June 30, 2025. Tayo po ang nagpasa ng isang resolusyon para bigyan po ng kapangyarihan ang newly elected mayor para makapirma sa mga cheque para doon sa mga pagawaan ng programa ng ating nasyon. Sumunod po ang resolution authorizing the newly elected vice mayor to sign, check, and warrant drawn of the city treasury as well as the other document for the operation of Sangguniang Panglungsod of the City of San Pedro Laguna, effective 12 noon of June 30, 2025. Tayo rin po nagpasa ng resolution para din bigyan natin ng kapangyarihan ang newly elected vice mayor na makapirma sa mga cheque para sa mga pangangailangan sa legislative program and project. Sumunod po, resolution authorizing the city administrator to sign for and on behalf of the city government all necessary documents including checks for the payment of all utilities and payroll of employees of the city government of San Pedro. Yan po ay pagbibigay naman ng kapangyarihan sa ating city administrator para naman po doon sa pagbabayad o pagpirma ng cheque para sa pagbabayad ng utilities and payrolls sa mga empleyado ng ating lungsod. Yung sa Meralco, sa bayad natin sa tubig, yan. So sumunod po, resolution authorizing Mr. Attorney J. Sicat, Executive Assistant for and/or Mr. Antonio Noel P., Executive Assistant in the Office of the Mayor, Honorable Art Joseph Francis Mercado, purchase order and disbursement of check below equal to the 10,000 pesos. Kapag ang check ay below 10,000, binibigyan natin ng authority itong mga nabanggit kong pangalan. Sumunod po, resolution interposing no objection to the application of Maxi Fuel Gas Station for the special permit of operation and maintenance of gas station. Kilometer 31 Highway, Barangay Landayan, City of San Pedro Laguna. Ito po yung pagbibigay po natin ng approval na hindi po tayo tumututol na magkaroon ng gas station doon po sa kahabaan ng National Highway sa Landayan. Yan po ang Maxi Pacific Fuel. Kasunod po nito ay isang ordinansa granting the reclassification of residential to light industrial of the property located at Barangay San Antonio, City of San Pedro Laguna with an area of 424 square meter. Ito naman po ay pagbibigay at pagpakonvert ng isang property na galing po sa isang residential lot. I-convert po natin into light industrial para makapasok ang negosyante sa ating lungsod at makapagtayo ng mga pabrika. Sa sukat na 424 square meter. Kasunod po nito ay isang resolution approving the Supplemental Annual Investment Program o SAIP for the Supplemental Budget of number 6 of the City Government of San Pedro Laguna for the fiscal year 2025 involving appropriation of 8 million. Yun naman po ay tungkulin ng isang committee ng budget para po doon sa pangangailangan ng mga pagawain para po sa ating lungsod.
Kasunod po nito ay resolution authorizing implementation of the second tranche of the updated salary schedule of the City Government of San Pedro. Yan naman po ay patungkol naman sa local budget circular at executive order na kung saan ay galing po sa Department of Budget and Management. Bilang pagtugon po dun sa karagdagan o increase ng mga salary ng ating employee. Kasunod po nito, resolution approving the Supplemental Annual Investment Program, SAIP, Supplemental Budget number 7 of the City Government of San Pedro. Ito po ay karagdagan po na galing po sa isang project o sa isang pagawain na hindi ginagamit ang pera o isang savings na pinaglalaanan po para po sa bagong programa ng ating lungsod na maglaan ng ganitong pondo. Kasunod po nito, resolution approving supplemental budget number 7 of the City Government of San Pedro Laguna for the calendar year 2025 the amount of ayan po yung amount, 238,673,390. Ganun po yan. Kapag mga savings po, ang ating lungsod, meron po mga project na hindi na po kailangan ituloy-tuloy. Kinukuha po yan kung nilalaan po sa mas importante project ng ating lungsod. Kasunod po nito ay ordinance granting. Pwede i-serve yung mga food, yung breakfast nila, kasi hindi pa kami na-partner na. Nabigay na ba? Pakibigay yung ano, kasi hindi pa kami naman nandito. Para okay lang yun, habang nagsasalita ako, nag-ching-ching sa akin yung breakfast. Pag-serve nila. Ordinance granting and classification of residential tulad industrial located at Sitio Bayan-Bayanan, Barangay San Vicente, City of San Pedro Laguna. Ito naman ay magbibigay po ng pagkakataon ng isang lote ay ma-convert into light industrial. Para po makapasok ang mga negosyante sa ating lungsod at makapagtayo ng pabrika sa lote, sa parte ng Bayan-Bayanan. Part po doon. Kasunod po nito, resolution ratifying appropriation ordinance of Sangguniang Barangay of Barangay Larang, City of San Pedro Laguna, appropriating the amount of 12,048,168. Yan po naman ay magbibigay po ng pag-approve po ng budget ng barangay. Kasi po, ang lahat po naman ng barangay official ay papa-approve po sa Sangguniang. So yan po ay kasunod na ina-approve po natin para po sa barangay Larang. Appropriation ordinance nila para sa 2025. Kasunod po nito resolution respectfully requesting the Land Management Bureau of the Department of Environment and Natural Resources o DENR to conduct cadastral mapping in the City of San Pedro Laguna to determine establish the official territorial boundaries of each 27 barangay. Alam niyo po, mayroon mga boundary dispute sa bawat barangay. Kaya tayo po ay nagpasa ng isang resolution na nag-request po tayo sa LMD of the Department of Environment and Natural Resources o DENR para po ayusin ang mga hangganan ng bawat barangay po dito po sa ating lungsod. 27 barangay. Kasunod pong resolution, resolution authorizing the local chief executive, Honorable Arjose Francis Mercado, to enter into and sign a mandatory agreement of the National Bureau and NBI and Robinson Land Corporation relative to the establishment of NBI satellite office sa city of San Pedro Laguna. Yan po ay isang resolution na binibigyan po natin ng kapangyarihan ng ating mayor na lumagda sa isang kasunduan na papasok ang NBI satellite office sa ating lungsod na itatayo po sa Robinson. Kasunod po, resolution ratifying kautusan sa Sangguniang Barangay o Barangay Santo Niño, City of San Pedro Laguna, appropriating funds in the amount of 8,500,000 of the annual budget of the Barangay Government of Santo Niño. Ito naman ang pag-ratify ng pondo ng Barangay Santo Niño para sa taong 2026. Kasunod dito, resolution ratifying appropriation ordinance number the Sangguniang Barangay of Riverside, City of San Pedro Laguna,
appropriating the amount of 7,096,623 for the annual budget of Barangay Riverside for the period of January 2025 to December 2025. Yun po, nag-ratify po tayo ng pondo para po naman sa pondo po ng Barangay Riverside para sa taong 2025. Kasunod po nito, Resolution 2020, Appropriation Ordinance, Supplemental Budget of Barangay Bagong Silang, and its Supplemental Annual Investment Program appropriating 161,735. Yan po ay para po sa mga project po ng Barangay Bagong Silang. Meron po silang maaring yan ay galing po sa kanilang savings or galing po sa isang project na hindi na po na-implement sa po dinala ang pondo sa bagong nilang programa. Kasunod nito, Resolution approving Supplemental Budget number 8 of the City Government of San Pedro amounting to 125,220,000. Yan po ay para po sa mga additional project o bagong programa para po sa ating lungsod na galing po yan sa project na hindi na po kailangan ng pondo at inilipat po sa mas priority programa po para sa ating lungsod. Ang kasunod po ay Resolution approving the Supplemental Annual Investment Program signed for the Supplemental Budget number 8 of the City Government of San Pedro Laguna involving the population amounting to 25,020,000. At ito na yung pinakawala. Resolution confirming the authority given by the Consular Secretary, Honorable Jose Francis Mercado, by the Secretary of Council Resolution, October 18 to 2020 to sign all pertinent documents connected to the downloading funds of the construction of the public rental facility sa Landaya. Next, Resolution congratulating and extending heartfelt greetings to Felicidad Catalan Alilor of Barangay Poblacion, City of San Pedro Laguna, on the occasion of her 100th birthday celebration and commending her for her ability and inspiring life. So, meron pong nag-100 years old doon na pinarangalan po natin sa Barangay Poblacion. And last po, Resolution authorizing the local chief executive, Honorable Jose Francis Mercado, to sign, enter into and sign the agreement to grant the right-of-way of Manila Electric Company or Meralco over the portion of city government property located at Barangay Bagong Silang, City of San Pedro Laguna, for the installation of electric facility, poles, and lines within the property. Yan po yung, meron po kasing pabahay po na under construction po yun sa Barangay Bagong Silang na pabahay na dyan po matatagpuan sa Barangay Bagong Silang po yun. Yun po yung project ng DOTR ng mga na-displace po ng mga nakatira along Riles. So binigyan po natin ng authority ang ating local chief executive para mag-sign po para po mabigay na po yung portion of property ng gobyerno para makadaan po yung linya, yung installation ng kuryente doon po sa mga naninirahan doon. Next. So ito naman po, mga picture na lang po ito. Nung ako po ay nagkakandak ng mga hearing taong 2025, bilang lahat ng mga committee ko na hinahawakan, nandiyan po yung mga picture. So malamang yung mga ilan sa atin, andyan yung mga picture, yung mga sinabi ko kanina na mga naipasa ng batas. Bago po ipasa yung batas na yun, nagkakandak po kami ng committee hearing. Ito po yung mga litrato. Katibayan na ako po ay nagkandak ng committee hearing bago po maipasa ang isang batas. Next page. Tapos sa taon 2025, tayo po ay nakapagkandak ng maraming consultative meetings, training, dialogue, and legislation. Ito po yun. Ang ilan po sa inyo ay mga nakadalo rin dito. Urban Development Plan, formulation of HOA Federation on June 11, 2025. Kasunod po nito, nagkandak rin po tayo na 2026 Budget Preparation Orientation, Pondo ng Barangay Padarama sa Mamamayan. Ito po ay September 12,
2025. Ito po ang layunin po nito para matulungan po natin ang mga bawat barangay official para doon sa kanilang pagbabalangkas ng batas para sa taong 2026. Kasunod po nito, nagkandak po tayo ng a disaster preparedness and basic life support maging tagapagligtas, December 15, 2025. Ito po naman yung pagtuturo sa ating mga mamamayan kung ano po yung gagawin kapag may mga biglaan sa sakuna at paano po magligtas ng tao sa pamamagitan ng mga basic life support. At ito naman po yung mga picture o larawan na katibayan na tayo po ay nagtanggap ng mga consultative meetings noong nagdaang taon 2025. Bukod po doon sa ating pagiging konsihan, meron din po tayong tinatawag na community-based program. Yun po ay sarili ko pong programa. Mga simple lang po, pero at least nakapag-ambag po tayo sa ating komunidad. Meron po tayong mga ginagawa na feeding program sa mga remote areas, sa mga sitios, maraming mga malnourished o mga bata na hindi nakakakain ng sapat o sustansya. At ganun din po, pagka may sakuna at may mga nalubog sa baha o nasunugan, na-displace po, dinala po sa evacuation center, nagdadala rin po tayo ng pakain doon. Pasopas, mga simpleng programa po ni Consular. Kasunod po nito, meron din po tayong community-based program, patubig ni Mike. Ito po ay libreng patubig ni Consular. Meron po tayong personal na truck, water truck. Kapag po yung isang area ay may kakulangan sa supply ng tubig, napapadala po namin ang ilan sa mga nagre-request po sa atin. Alam po natin na nagkakaproblema tayo sa tubig sa San Pedro, mga ilang lugar na hindi po wala po maayos na serbisyo ng patubig sa kanilang lugar. So, dadala po kami dyan sa bayan-bayanan, sa upper villages, ito rin po sa mga sitio-sitio na walang supply ng water, South Bay, yan po. So, yan po ay galing po sa personal po na resources po ni Council Alvin ang magkabalik po ng tulong at konting suporta po sa kakulangan sa patubig. At meron din po tayo grupo na binuo na nagkakaroon po ako ng rap contest. Ito po yung rap. Sinabi rap yung mabibilis bigkas. Ako po ang founder ng San Pedro Rappers Federation. Ngayon po, binuo ko po noong 2015 pa. Ito po yung mga kabataan may talento na mga studio. Sorry po sa kanila. Pero tinuturuan po natin, tinutulungan po natin sila na makahasa ang pagkakas. At nakakaroon tayo mga kapag po tayo na artist na taga San Pedro at kakilala po ang mga batang ito at kapakanabangan ng kanilang talent. Meron po akong monthly simula po noong July 2025, naladiretso po yun every month sa SM po namin ginagawa sa Upper Village. Tapos kung bawat ng champion, July hanggang December, pinagkakalaman ko po yun, Paskuhan. Patalang na champion, lahat ng champion sa plaza po. So, successful yung ating project ay natutuwa po ako kasi kahit sa ganun pamamaraan, nabibigyan natin ng pagkakataon yung mga out-of-school yung mga bata na huwag namang malinis ang landas. Ilagay natin sa tama pag-ating ang kanilang talento para po sa kanilang kapakanan. At next po, attended po natin 2025 training and seminar attended, executive briefing of the Sangguniang Pangluksod Assessment Governance Development, July 14, 2025 sa SP Quezon. Yan po yung mga attended natin ng training. Policy orientation of land use, real estate, regulatory function, August 7, 2025, conference resort at Calambas City. Yan po yung attended po natin ng training and seminar. Kasunod po nito yung NEO class, Refresher and Re-elect Official, Transforming Leadership for Evaluated Governance, August 13 to 15, 2025 sa Tagaytay City po ito. Ito po yung requirement ng DING na kapag bago elect ka o re-elect ka, meron po parang refresher para sa iyong
lingkod bilang isang elected official. At pinakuli sa lahat, maraming salamat sa suporta niyo po kay Consi Mike Casasa at sa mga susunod pa na programa po namin. So, meron yata nakahanda yung aking staff. Magbibigay ng para doon sa 10 na sisingit ko lang, award na natin ng yung 10 lang naman, yung early bird. Bigyan natin ng paraman yung unang-unang tumatay, yung top 10. Di ba? Kasi sila yung maagang tumatay, bigyan natin ng paraman. Simpleng token lang po ito, isang map na kung saan maaalala nyo ba tubig magkakapigan ito kumana. Kasi may mukha ka naman. So, sino yan? Top 10. Sige nga. Sino yung malakas loob at tumaas sa kamay? Nakasama sa top 10. Halika rito. Sige. Be honest ha, kasi nakalista. Sige. Be honest ha. Yung top 10 na tumatay, yung unang 10. Sino yun? Taas sa kamay. Kuya, dito po kayo. Kumbaga top 10 lang tayo ha, top 10. Okay, taas sa kamay. Be honest ha, be honest. 10 lang ha, 10. Halika po, dito po kayo. I-verify naman ang ano ko. Nandito sa attendance. I-verify. Sige, tingnan mo na. Tingnan. Kuya, ano po ninyo? Tingnan mo. Walfredo Esa. Approve! Number 1. Diba, kuya? Ayun po, kuya. Sa presidente, Eduardo sa presidente. Waldo, sa Presida. Presida. Alin po dito yung ninyo? Waldo, sa Presida. Kapil mo kayo dito. Ayun ba yun? O sige, may witness. Ipirma ko kayo ito na kasi nalimutan. Wala pa tao, nandito na siya sa kuya. Opo. Si ate. Nandita, Garrido. Number 1. Si ate. Jocelyn. Sino pa? Top 10 nyo. Sino yung sa palagay nyo? 10. Norma, Gambarangay ng Gamon, Alaw. Ma'am Evelyn Escanio. Congratulations. Leonel